At nagbabalik po tayo dito sa Home to Radio Philippines sa Oras ng Katotohanan with Apostle Jonathan Esperial Unplugged. At makakausap po natin ng isa sa ating mga kapatid sa Panginoon, new believer, through our television ministry, our beloved Sister Sita. Good morning po, Sister Sita. Kamusta po kayo? Ayos naman po. Okay naman po. Yes po. Good morning po. Una ko pong itatanong, kamusta po ang paglilingkod dito sa PMCC Fourth Watch of Rosario, Batangas? Yes po. Ito po sa unang-una ko pong nasumpungan itong gawain ito. Ako po ay nasa kung saan problemado na sa spiritual problem. Ngayon po, naghahanap ako talaga ng sabi ko, Lord, ipagkaloob mo po sa akin na gusto akong matagpon ikaw na talagang ako mararamdaman ko ang konsensya mo, na talagang ako mafe-feel kita. Sabi ko pong ganon. Kasi po parang nanghihina po ako pagkamatay po ng brother husband ko. Bali 3 months po. 3 months ago. August po. Opo. Ito, mga... Opo. Nung nagsimula po na namatay. Para po akong talagang, hindi naman po ako ng problema sa pagkamatay niya, kundi para pong medyo lungkot laan po at saka, ayun, parang hindi pumasok sa akin, kahit ako sumimba, hindi pumasok sa akin yung sa pinaglilingkuran ko. Tapos, ngayon po, sa pag-ano ko po sa TV, ako po umaga po nagluluto. Ngayon, ilagi ko po binibuksan ang Channel 5. Ngayon po, nasumpungan ko po doon si Apostol Jonathan po. Nagtotok po siya. Ngayon po, hindi ko pa po naman po siya kilala. Ngayon po, habang ako nagluluto, sabi ko, para po ako nangingilabot sa mga sinasabi niya. Parang iba yung pakiramdam ko. Parang, sabi ko, parang maganda po yung sinasabi ni Apostol na ito. Sabi kong gano'n. Parang gusto ko po siyang mapanood muna. Tinigil ko po yung pagluluto ko at nagluluto po ako. Gusto ko munang manalangin na concentrate dahil nararamdaman ko yung mga tinotok niya ay talagang nabe-bless po ako. Dahil sabi ko parang problemado nga po ako sa spiritual na pamumuhay ko. Tapos marinig ko po si Apostol sa TV. Talaga po ako na-bless, lalo po nung kumantusiyan po, yung artistang si Constantino po, opo. Ako grabe po ang nailuha ko pagkatapos po noon. Diyos ko talaga sabi ko, siya pala dito rin nasamba. Dito kay Apostol. Sabi ko, ano ba yung kay Apostol? Bakit ganun na lang yung naramdaman ko? Sabi ko, parang iba. Sabi ko, parang yung puso ko talagang ginagamot niya Kasi yung puso ko, sister, sobrang malungkot, sobrang sakit ng kalooban. Sabi kong ganon. Kailangan sabi ko, hanapin ko yung chapel niya. Kung saan ba ito, sabi ko, siguro hindi mawawalan sa Rosario. Para ako yung makasamba. Sabi ko, hindi mawawalan sa Rosario. Dahil tuwing, bago po ako makita ko yung gawain ito, dahil nanonood muna po ako sa TV sa kanya. Dahil inaano ko po sa kanya na nasabay po lagi ako sa panalangin. Kayong mga problemado sa buhay, kayo sumabay sa akin sa panalangin. Tinitigil ko lahat kong gawain. Ako naman sa umaga maraming ginagawa, sister, pero tinitigil ko muna yun. Nakikinig muna ako ng Word of God. Ito pong, may anak ko po kang PWD. Mama, hallelujah, amen. Halika na, hallelujah, amen. Ibig sabihin, ako daw muna yung maupot manuod. Hindi ako po nanonood at talagang ako po bless po sa ating pong Apostol Jonathan. Talaga po ako nabe-bless sa kanya. Siya po yung nagabot ng aking puso. Si Lord po, nagamit po niyang instrumento. Si Apostol po. Sobra po akong lungkot po noon. Linggo, subaybay ko po yan. 2 months ko pinanood, ginamot niya ang puso ko. Alisin mo po ang aking lungkot. Aliwin mo po ako, Panginoon, sa pamamagitan dito ni Apostol. Sabay po lagi ako sa panalangin. Kung saan naman po siya naroroon po. Makita po siya sa personal at gusto ko po mahawakon man lang at ako'y makamano sa kanya, sabi ko. Sabi ko, iba po naramdaman ko talaga ako'y lumakas.
nagkaroon po ako ng peace of mind hanggang sa nakita ko po itong gawain ito, hinahanap. Hindi ko naman alam na yung time na yun, makikita ko nung araw na yun. Ako yung nagpunta dyan sa kaibigan kong tapat na ito. Sabi ko, yun na ngayon ko nakita itong picture ni Apostol, dito pala. Sabi ko, ngayon, parang tinuro sa akin ni God, ni Lord, kung saan matagpuan. Kasi nga po, so sabi ko, saan kaya yung hahanapin ko? Marami naman po dito mga born again. So kaya yung church yun. Ngayon, nagpunta po ako sa aking kaibigan dyan sa tapat. Aba, nakita ko po, nabungaran ko, ang laki ng picture ni Apostol. Oh my God, sabi ko ngayon, praise the Lord. Ito na ang hinahanap ko. Saan kaya yun? Ito pala ang church nito. Dito nakapaskil. Nagpapasokan ang mga tao. Diyan po, kita ko, ito nga. Ito nga po ay yung oras ng katotohanan. May pinagtanungan ako diyan na matanda. Ito nga po ang oras ng katotohanan. Yung po bang nasa TV Channel 5, si Apostol. Ito nga po. Ito nga ho. Pasok kayo, sabi ngayon ng matanda. Ari nga ho. Ay di ngayon ako pumasok na ho. Yung pagkapasok ko pong ayon, good morning, inano po akong kay Aseret po, ang babait naman po nila, inaset po ako, dini po kayo sa upuan, hinatid pa ako sa upuan, na ano pong, talaga ito nga yata, talaga yung hinahanap ko sa buhay ko. Nakita ko, sino kaya po dito mga pastor na nagtuturo, kasamahan ni Apostol, sabi ko pang gayo sa lumig ko. Ay nakita ko naman, nagkaan po sila ng lobo, nagkataon pong, araw na iyon, yung una-una kong pupunta po dito yung ina ni Apostol po. Kaya pala gano'n, parang nagagayak sila. Parang mga busy sila, parang may bisita. Sabi ko, bakit pumunta si Apostol? Sabi ko, pang gano'n, yung nasa TV napanood ko, sabi ko. Tapos nagkado sila ng lobo. Ay, yung palika, asawa po ni Pastora Elma. Napagtanungan ko, Sir, ang tanong ko pa yung sir, dahil hindi ko po naman po alam na ano eh. Ito nga po, bakit po kayo naglalagay ng lobo? Kasi pasensya na po kayo, ako yung nagtatanong dahil ako yung bago lang dito. Ako po yung nakakilala ko po si Apostol sa TV, kaya po ako yung pumunta rito. Hinahanap ko po ang gawain niya, gawain na ni Apostol, ng mga church na ganito, kung saan, dito po ako pumunta na lang. Sabi ko, pag ako'y napaiyak dito, sabi ko, sa gawain ito, dito ako talaga dinalan, Lord. Talagang ito ang hinahanap ko sa buhay, na talagang ito ako, matatagpuan ang Diyos dito. Dahil ako po hindi umiiyak eh. Wala na po akong pakiramdam sa mga pinupuntahan ko. Na church, wala na pong nararamdaman ako. Saan kaya yung church na yun? Sabi, pag ito ay ako'y umiyak dito, ay talagang magaling ito. Talagang ito na ang Diyos na totoo. Sabi ko pong gano'n. Tapos yan, nagsalita po yung mga pastor. Talaga po napaiyak, grabe. Talagang naramdaman ko, sister. Sobrang luha ko. Grabe, nagamot ako dito. Na-healed ako dito. Sabi ko, super, sabi ko, hindi ko ito nakikita sa ibang gawain. Dito ko lang po ito naramdaman. At ako'y umiyak. Ito na nga ang hinahanap ko. Magulgul ako nung magulgul doon. Kada kanta ng choir, talagang dinadamdam ko na talagang ako kinakantahan ng Panginoon. Talagang ako sinasamahan niya, inaalis niya yung aking lungkot. Kasi malalayo po ang mga anak ko sa akin. Hindi naman po kami nakikita ng mga anak ko. Padala-dalaan sila ng gastusin, parang papadala nga po ng gastusin sa akin, pero hindi ko sila na-embrace, hindi ko malasal nayayakap ng anak ko. Malungkot po. Kaya po ba sabi ko, dito na lang ako maaliw ng Panginoon. Sa gawain ito, i-attend ko na lang po nang i-attend ang aking sarili at maglilingkod ako sa Diyos. Habang ako'y nabubuhay, dito ko siya paglilingkuran. Bagamat hindi naman po ako mayaman, hindi naman po ako puno ng maraming financially, pero ako'y mulat sa pool, kaunti kong hanap buhay. Tapat naman po ako sa mga binibigay ko sa Diyos. Hindi po ako nagkukulang kung anong dumating po sa buhay ko. Sineshare ko po ito sa Panginoon. At doon po ako lumalakas. Siya po nagbibigay sa akin ng karunungan. Siya nagbibigay sa akin ng kalakasan. Amen. Hindi po ako, malungkot ako pag hindi ako naka-attend eh. Malungkot.
Kaya kailangan po ako umattend ng umattend. Praise God. And then, nung una po ninyong pag-attend ng worship, kayo po ay nag-decide magpabautismo agad. Naunawaan niyo po ba agad yung pagpapabautismo? Yes po. Bali po, padalwa ko pong attend. Nag-ano na po ako. Baptized. Ngayon po, nung papunta po ako sa baptismo, ko lamig ng tubig, ay bawal yun sa akin. Naisip po, yung dala ko, may edad na po ako, laging nag-iinit ng tubig, magmaliligo. Kaya sabi ko, naku, Sister Tina pa po yung Pastora Tina ang nagsama sa akin. Sabi ko, Allah, gusto ko na nga magpabautismo to ako, gusto kong mahugasan nga yung lumang buhay ko, kasalanan ko, mahugasan ng Diyos. Susunod po ako. Pinilit ko, sabi, ano ko pang gagawin ko? Di ako gagawin, maliligo. Sabi ko ngayon. Tapos iinahon na ako ng damit na gano'n. Utoy matagal gadiyan, yung nag-ano sa akin, Pastor Rabi. Utoy matagal, hindi, ilulublob lang ka siya. Ay, sandali lang. Ay, tapos nung, sige, Utoy, kakayanin ko. Di ako nag-pray na, Lord, samahan mo ko din, asim po ang lamig ko. Asim mo po ang aking ginaw. At napakalamig po ng tubig. Adi, yun. Nailublob po akong ganun. Nung pagkatayo ko, ay, parang ang init ng aking katawan, uminit. Sabi ko, praise God, ang lamig ng tubig. Ay, himala ito, ba't mainit ang ramdam ko? Parang pinainit ni Lord, hindi niya ako gininaw. Inalis niya yung lamig ng tubig. Lumapit na po kayo sa Diyos at talagang dito po sa oras ng katotohanan, subukan po niyo kayo manood muna ng TV sa Channel 5, ay talaga po kayong mabebless po kayo kay Apostol. Dahil sobra po yung mga sinasabi niya, bawat namumutawi po sa kanyang labi kay Apostol po ay talaga pong nagbibigay kapangyarihan sa ating pong spiritual na pamumuhay. Ako po'y lumakas. Nung narinig ko po si Apostol, sumabay po ako sa prayer. Sabi, ikaw nasa inyong tahanan, sumabay ka sa panalangin, na ikaw'y problemado sa buhay. Ako po'y sumabay sa kanya. Talagang ako po'y lumakas. Grabe po. Ako'y salamat sa Panginoon. To God be the glory po. Magandang umaga po sa inyo, Apostol Jonathan. Salamat po sa inyo na kayo po ginamit ng Diyos para po sa akin kapayapaan, peace of mind, na makilala ko po ng totoo si Lord. Nararamdaman ko po siya at nadadama po kung palagi siya pagka po ako'y nanonood sa inyo ng oras ng katotohanan po. Again, maraming salamat po, Sister Sita, sa pag-share sa amin ng makapangyarihang gawa ng Panginoon sa inyong buhay at sa buhay ng inyong sambahayan. At nawa po sa ating mga kapitbahay, sa lahat po ng ating mga kapatid, sa PMCC Fort Watch, kung kayo po ay laging nanonood ng Oras ng Katotohanan with Apostle Jonathan S. Feriol every 7 in the morning hanggang alas 8 po sa TV5. Meron din po tayong mga social media sa Facebook at sa YouTube na pwede nyo pong i-share sa mga kapitbahay nyo naman po para sila rin naman po ay pagpalain at higit sa lahat makatanggap ng kaligtasan na nagbumula sa ating Panginoon. Praise the Lord. To God be the glory. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat na aking mga minamahal na mga kapatid sa buong gitnang silangan. Ito po si Apostol Jonathan Feriol na sa inyo ay bumabati at naghahatid ng buong masaganang biyaya at pagpapala na mula sa ating Panginoong Hesus. Hindi lingid sa ating kaalaman na ang panibagong digmaan ay sumiklab kahapon sa buong gitnang silangan, lalo na sa pagitan ng Israel at ng Iran, at kasama na rito ang bansang Estados Unidos. At bunga ng digmaan na ito ay na sasama ang mga bansa na kung saan ang ibang mga pagsalakay sa Iran ay inulunsad, gaya sa bansang Bahrain, sa Qatar, at sa
United Arab Emirates at mga karatig na lugar. Ang Israel ay pinupuntirya ng rehimen na ngayon ay nakaluklok sa Iran at ang kanilang pinupuntirya ay ang Tel Aviv at ang mga karatig na mga lugar. Gaya ng dati, ang ganitong mga pangyayari ay nagdadala sa atin, naghahatid sa atin ng takot, pangamba at sindak sapagkat nanganganib ang ating buhay at ang ating kaligtasan. At ito, matitiyak ko, ay magdadala sa atin ng karagdagang kahirapan sa ating mga paglilingkod. Subalit, nais kong iparating sa inyo na sa mga panahon na ito ay hindi kayo nag-iisa. Sinasamahan kayo ng Diyos. Ang Diyos ay hindi maitatago ng anumang bagsik ng digmaan at hindi siya mapapatahimik ng anumang kaguluhan. Kasama nyo ngayon ang Diyos at siya'y nagmamalasakit sa bawat isa sa inyo. At hindi lamang kayo papatnubayan at iingatan ng Panginoon, kundi kasama nyo rin ang buong iglesia ng PMCC Fourth Watch na ngayon ay pinamamagitanan kayo sa pamamagitan ng masidhi at maapoy na mga panalangin. Personally, kayo'y nasa aking puso at pag-iisip at aking dinarama ang inyong nadarama. Ang salita ng Diyos at ang kanyang mga pangako ay nawa ay maging inyong balon na paghuhugutan ninyo ng pag-asa at katatagan at kapayapaan. Ang sabi ng banal na kasulatan na magkakaroon ng mga tanda sa mga araw at sa mga buwan at mga bituin at ang mga bansa ay magkakaroon ng kadalamhatian at katakutan, bunga ng mga kaguluhan na mangyayari. Ang mga tao ay matatakot at sila'y magkakaroon ng malaking kadalamhatian, bunga ng mga bagay na dumarating sa sanglibutan. Subalit, ang sabi ng kasulatan, pag makita nyo ang mga bagay na ito, ay itaas ninyo ang inyong mga ulo at inyong masdan ang pagdating ng ating kaligtasan. Ang ating pag-asa ay hindi sa lupang ito, kundi ang ating pag-asa ay sa Diyos na nasa langit. At habang tayo ay tumatawag sa Kanya, ay kailangan tayo na masumpungan sa mas masidhi at malimit na mga panalangin. Kung kayo ay hindi makalabas ng inyong mga tahanan at hindi kayo makapasok sa inyong trabaho, aking hinihikayat na kayo ay magbigay ng mahaba-habang panahon at oras sa pananalangin at pagbabasa ng banal na kasulatan. At laging makipag-ugnay sa inyong mga manggagawa patungkol sa inyong kalagayan. Ako'y umaasa na ang inyong coordinator, si Presbyter Eliesa Palangka, gayon din si Presbyter Andy Pabelico, at sa pangunguna ng inyong overseer na si Bishop Aldrin Palangka, kayo ay nagagabayan, kayo ay napapatnubayan
at kayo'y pinagmamalasakitan. Nawa ay patuloy kayong makaranas ng pag-iingat at patnubay ng ating Panginoon sa mga panahong mapanganib na ito. Muli, aking kayong pinagtatagubilin sa Panginoon, aking ipapanalangin ko ang bawat isa ngayon sa inyo. Ama naming Diyos, narito ang iyong bayan sa gitnang silangan, na ngayon ay napapalibutan ng mga panganib at mga katakutan, bunga ng digmaan na ito na nangyayari. Ang aking hiling sa kanila'y iyo sila, Panginoon Diyos, patnubayan. Pagtakpan mo sila. Huwag mo silang ibibigay sa anumang panganib o sila man dakilan Diyos ay ipapahintulot mo na mapahamak. Kundi lagi mo silang samahan at aliwin sa panahon ng kanilang katakutan. Naway sumagana sila sa panahon ng kasalatan at gawin mo silang matiwasay sa panahon ng kanumpayan. Samahan mo sila, magpadala ka ng mga anghel na sa kanila'y papatnubay. Aking pinagkakatiwala ngayon ang mga iglesyang ito at ang mga kapatid na ito, 10 ng aming mga kamanggagawa. Ito po ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, ang prinsipe ng kapayapaan. Amen. Muli, maraming salamat po at pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. Ang kapayapaan ng Diyos ay sumainyo. Good morning, Sister Charlene at Sister May. Nagagalak tayo sa Panginoon na magkaroon tayo ng pagkakataon na sa interview na to. At good morning din sa mahal na Apostle Jonathan Esperio. Watchers around the world na nakikinig ngayon. At personal ko rin binabati ang mga kapatid sa buong Middle East, sa mga pastoral staff ng PMCC Dubai, at higit sa lahat sa aking family, Presbyter Eliasa, Hello po. Feby, and Mio. Good morning po. Good morning po, Bishop. Good At morning. maraming salamat din po sa inyo pong oras at pagpapaunlak sa umagang ito sa Home for Radio Philippines para po kayo ngayon ay makamusta. At personally po, kamusta po kayo ngayon? Kamusta po ang Middle East at ang ating pong mga kapatid at ang ating pong mga pastor sa nangyari pong Up until now, nangyayari pa rin. nangyayari po dyan sa Middle East. Pakakwento po sa amin. By God's grace, ang lahat ng ating mga kapatid dito ay safe naman. At Praise God. bagamat may mga kapatid dito na nakasaksi ng mga ilang explosions, malalapit sila doon sa mga lugar na hindi na-intercept, no? Kaya yun ang bumagsak at yung iba ay mga debris na mga missile, yung iba naman ay mga drone. Pero by God's grace, overall, lahat ng kapatid mula sa UAE, sa Bahrain, sa Doha, na mga yung naging sentro ng mga pagsabog na ito due to US bases na nakaplace sa mga lugar na ito, lahat naman ay by God's grace ay safe sila. At tayo nagpapasalamat sa prayer ng mahal na apostle. And we thank him for leading the church to pray for us here and also for sending his message at sa panahon ng aming mga worship kahapon at ang kanyang personal prayer. Also, the church council at yung mga presbyters, ang mga bishops na nagpapadala ng mga mensahe at panalangin sa amin. Praise God. At kami din po ay kasama po sa pananalangin para po sa inyong lahat. Nag-usap nga po kami ni Sister Charlene kanina. Buti po nakabalik na rin po kayo kahit pa paano po sa Middle East. Kamusta po yung ating pong pagsamba po kahapon sa iba pong mga area ng ating pong mga local churches, Bishop? By God's grace, kahapon, nung Sunday, ang ating pagsamba ay tuloy-tuloy naman. Bagamat some churches dito talaga ay
nag-cancel ng kanilang mga worship service. Pero ang Port Watchers around UAE, ang ating 9 local churches dito na merong Sunday worship, at halimbawa sa Turkey din, sila ay Sunday worship, and Lebanon ay Praise tuloy-tuloy God. ang ating pagsamba, and by God's grace, halos puno rin ang ating mga chapels Praise the kahapon. Lord. Bagamat sa paglalakbay ng mga kapatid ay nakita na napakatahimik yung mga kalsada, walang tao sa labas, at yung ibang mga churches ay nag-cancel ng kanilang mga Opo. services. Pero by God's grace, ang PMCC Port Watch tuloy-tuloy ang Praise pagsamba, at God. ang isa sa mga Amen. naging kalakasan ng mga kapatid sa kabila ng sitwasyong ito ay ang message na ipinadala ng mahal na apostol Yes at po. ang kanyang panalangin sa bawat isa. Katunayan, nung Sabado, when the bombings started at nagsimula yung joint military campaign ng US and Israel para sa labanang ito ng Iran at ng Israel, ay ang mga kapatid ay sumasamba sa Israel. At during na kanilang pagsamba ay may mga siren na mga ilang beses silang bumabalik doon sa mga shelter. Opo. Pero ang kahanga-hanga sa mga kapatid sa yang nasa video, yan yung mga pagbaba nila doon sa shelter Opo. during worship yan. Tapos after ng like mga 10 to 15 minutes, gulat yung mga tao doon, yung mga port watcher ay lumabas uli at bumalik sa chapel para ituloy ang pagsamba ng mga kapatid dyan sa Praise Israel. God. Kasi ang worship natin, Sister Maine and Sister Charlene, sa Yes, Bishop. Israel ay Saturday kasi yan ang Shabbat day Opo. nila. Opo. Kaya yan si Pastor Sani and Pastor Tat na nangunguna sa mga gawain ng Panginoon. Opo. Tuloy ang kanilang pagsamba, natapos ang kanilang worship, at ang buong maghapong pagsamba nila, bagamat sila ay kung ilang beses sila nagpabalik-balik, pero Opo. talagang ituloy ang pagsamba. Opo. At dito naman sa UAE, maghapon pa rin yung mga practices for sinakulo, dahil magkakaroon tayo ng sinakulo Wow. rito. Praise God. And yung pastoral staff night ay Opo. tuloy-tuloy. Ang lahat ng mga activity rito parang walang nangyari. Pero alam mo, Sister Maine and Sister Opo. Charlene, Yes po. kahapon, tuloy-tuloy pa rin ang mga naririnig naming mga sound ng explosions at yung mga tinatawag na yung effect ng mga drone nakikita, naririnig mo. At kahapon, sa totoo lang, ay mas malalakas pa yung mga narinig nating mga pagsabog. Opo. Maikwento ko lang yung Yes po. February Go ahead po. 28 pala, nasa flight kami ni Presbyter Eliesa from Riyadh. Pagbaba namin sa airport, tamang-tama naman na at 1 p.m., 12:20 kami lumapag. Opo. And then 1 p.m. ay nag-announce na ng closure ng airspace. Oh. Kasi nagkakaroon na ng Opo. pagpapadala ng mga missile Opo. ang Iran sa lahat ng mga US bases. Kasi Yes ang po. UAE, ang Bahrain at ang Qatar, nariyan ang mga malalaking US bases. Bagamat ang pinakamalaki ay ang Qatar, Opo. sumunod ang iyang Qatar kasi ay like merong mga 10,000 personnel yan ng mga US Yes po. military. Yang Bahrain ang pangalawa, and then pumapangatlo ang Abu Dhabi at ang Dubai. Ngayon, ang biyaya ng Diyos dyan, na hindi kami inabutan ng closure ng Yes. airspace. Dahil Opo. kung hindi, Opo. may stuck kami sa Saudi, hindi kami makakabalik dito. Opo. Kaya nung andito naman kami, nung nakababa na nga, nung Saturday, sunod-sunod ang mga sound ng
explosions Yes po. at yung mga sound ng shockwaves Mhm. dahil sa mga ballistic missile na ini-intercept ng UAE. Opo. At ang mga nangyari dito, unang-una, yung nasa video, kuha yan ng kapatid natin, hindi yan sa news. Yung Opo, kapatid opo. natin mismo na nandoon sa Dubai Terminal 3, doon ay merong Yes. bumagsak na drone. Oh. Ang pagliligtas ng Diyos nahayag doon sa 7 kapatid kasi duty sila nung time na yan. Yes po. Ngayon, after ng duty nila, doon bumagsak yung drone. Ayan, may mga nasaktan at Oh. na-emergency. Pero meron tayong isang kapatid, si Sister Opo. Marilyn, na naiwan doon na naka-duty. Opo. Alam mo kung saan bumagsak yung drone? Sa tapat mismo ng kanyang store. Oh, Doon mismo hallelujah. bumagsak yung drone. Opo. Pero alam nyo, iniligtas siya ng Panginoon Praise kasi God. bago bumagsak yung drone doon, break time niya. Biglang nag-break time. Kaya wala siya doon sa area, kundi Praise nasa God. break time siya. Dahil kung hindi, Opo. isa siya sa mga masasaktan. Kaya yung time na yon doon nangyari na isinara ang airspace Opo. ng Dubai. At makikita rin natin na may mga padala rin sa akin na mga video, yung mga kapatid naman sa Opo. Bahrain, si Pastor Jonathan ay nagpadala naman ng video na merong pagsabog na malapit mismo sa kapilya, yung building. Kaya makikita nyo yung building na yan, halos Opo. nasa tapat ng malapit sa, hindi naman tapat, medyo natatanaw Mhm. from location natin sa chapel. At may mga high-rise building din yan sa Grabe. Manama na tinamaan ng Opo. mga hindi malaman kung yun ay mga drone or yung mga debris ng mga missiles. Opo. And then sa Doha, meron din kuha ang mga kapatid na mga bombings o hindi naman bombing, parang tinamaan sila, may mga explosions na natatanaw nila mismo yung mga missile na dumadaan sa ere, Opo. Mm-mm. na i-intercept at yan, may mga video yan, yung mismong usok na yan, malapit mismo yan sa chapel natin at sa ilang mga accommodation ng mga Opo. kapatid. Talagang kitang-kita nila, kumbaga eyewitness sila. Mhm. Ayan, yung mga tao na nagkakagulo na sa sa oras na yan. And then sa bandang Abu Dhabi naman, merong mga malalakas din na pagsabog at merong mga notice from the government na umiwas sila. Opo. At makikita rin natin yan, yung manggagawa nagpadala ng mga text messages sa amin ni Presbyter Eliasa and we prayed for them. Nagpadala tayo ng audio recorded na prayer Opo. and I also forwarded the message of Apostle na pinag-pray ang buong iglesia, the whole Amen. church is praying Yes po. for the Middle East sa sitwasyong ito. At yan ay malaking kaginhawahan sa mga kapatid na naroroon. Siyempre, alam mo, pag naroon ka, meron talagang malaking takot na Totoo po yun. darating sa iyo. Opo. Ang kwento nga nung Sister Marily, talagang kahit malayo siya, hindi siya makalakad, siya makaalis doon sa kanyang kinatatayuan dahil nga sa fear. Opo. Pero by God's grace, yung mga text messages ni Apostle, yung mga video message and prayer, yun ang nagpalakas sa mga kapatid. Amen. Alam mo, Sister Maine and Sister Charlene, dito Yes, sa po. Dubai, Mm-mm. ay may mga pagsabong na like mga 15 to 20 minutes away lang sa chapel. At may Opo. mga kapatid na naroon mismo na nakapag-video na malapit sila. Halimbawa, itong napabalita na Fairmont Hotel sa The Palm,
Opo. Kapatid mismo ang nakakuha ng video diyan, eh, do'n sa kotse. Diyan yung, may pagsabog na nangyari. Malakas. Yang video na yan kuha ng Oh. kapatid natin. Opo. At, meron ding mga area dito like yung, Burj Al Arab na, tinamaan din and then, Opo. Hallelujah. dito kasi kaya maraming pagsabog din dito sa bandang Dubai kasi nga, malapit tayo sa Jebel Ali area which is nandoon din yung, US military base. Mhm. At alam niyo ba ang sentro, ang target ng, mga drone and ballistic missile ay itong Jebel Ali Port ay malapit din yan sa atin like 15 minutes away. Ang sentro talaga, ang isang target ay ang Barcia District. Mhm. Ang AATF Miracle Building ay nasa Barcia District, nasa Barcia South 3rd. Yan ang Opo. ating lugar. At pag ating titingnan sa map, medyo ayan yung ating yung area na yan, yung may mga star. So Opo. close. Nakikita nyo Sobrang yan. lapit po. Yan yung mga naganap yung mga Ba? ilang mga explosions Opo. at yung mga pagbagsak ng mga debris ng missile and some of them ay mga drone. Opo. Yung AATF Miracle Building area ay yung Dubai Miracle Garden area, di ba katabi lang yung AATF. Yan Opo. yung area natin. Kaya hindi siya malayo kasi ang tawag diyan sa places na yan ay Dubai Land area at Barcia Districts. Mhm. Ang makikita natin dito na ang pag-iingat talaga ng Diyos ay ipinakaloob niya sa atin. At alam nyo, Sister Maine and Sister Opo. Charlene, sabi Yes, ko nga Bishop. kay Apostle, the Lord is really guiding him in all his decisions. Yes Right. po. Alam mo ba, meron tayong dapat na global apostolic visit si Apostle sa Israel. Opo. Itong buwan ng April. Oh. Pero bago nung umuwi ako, sabi niya, i-cancel muna natin Opo. yang yang Visitation global po. apostolic Opo. visit. Mhm. At hindi natin alam, ito pala yung mangyayari. Kaya Yes pala po. nakapagpasya si Apostle na i-cancel muna. Opo. Dahil kung hindi, sayang yung preparation. Dahil maaring Totoo wala po. pang April, pero nakabili na ng mga Naka-prepare na ticket po. yung mga Yes po. kapatid. Mhm. Kasi isasabay sana yan yung Global Apostolic Visit sa pinaka-adult camp na rin ng mga Opo. taga-Middle East and Africa. Kaya by God's grace, talaga ang Panginoon, binibigyan niya ng Amen. karunungan ng mahal na Opo. apostle sa Praise lahat ng kanyang God. mga decision. At nakikita din natin ang kanyang walang tigil na pagpapakita ng pagpapalakas, pagmamalasakit sa mga kapatid dito sa Middle East. At Yes po. maituloy ko lang, itong Yes po. Go Sunday ahead po. kahapon, March 1, doon naman nangyari yung pagsabog sa Burj Al Arab. Yeah. Yung Burj Yes. Al Arab Opo. ay, kung tawagin yan, ay seven-star hotel. Stars. At Opo. puntahan na rin yan ni Apostle. Opo. Yan. Naging, isa rin yan sa naging target. Mabuti na lang yung parang mga 10 to 15 drones ay sa dagat pumunta. Pero hindi na iwasan na yan ay tinamaan din. Pero biyaya ng Panginoon, nangyari yan nung Sunday. Pero ang mga churches sa buong UAE, yung 9 churches ay tuloy-tuloy na sumasamba at Amen. halos Praise God. parang 95% ng attendance ay naroon pa rin. Opo. Kumbaga, dahil sa mensahe ng mahal na apostle ay lalong lumakas yung pananampalataya. The
ma-overcome nila ang fear at namayani yung faith. Opo. Kasi nitong Sunday, Sister Maine and Sister Sherlyn, merong 28 ballistic missiles uli na intercept. Hallelujah. Kaya nung Saturday ay 137 ang mga ballistic missile na ipinadala, Opo. pero 132 ang na-intercept. Yung 5 bumagsak sa dagat at yung iba, yan yung mga tinamaan na mga areas na hindi na-intercept. Opo. At doon sa 195 na drones, 14 drones yung hindi na-intercept, yun ngayon yung napunta sa mga target areas. At yung iba naman ay sa dagat napunta. Pero nung Sunday pala, mas maraming drone ang pinadala ang Iran, 332. At Grabe. 28 ngayon ang ballistic missiles. At all in all, in 2 days, 541 drones ang Grabe ipinadala ng Iran to attack the UAE. Yun ay sa UAE lang, Opo. baka mas marami yung sa Doha at yung Bahrain. Opo. Pero ang makikita natin overall dito, ang Diyos talaga ay personally nakikita natin na nag-iingat talaga. Amen. Opo. Kaya yung sinasabi ng salita ng Diyos na siya ang ating present help in time of need. Talagang nararanasan natin yung present help ng Panginoon. At alam mo ba, meron pang isa nung Sunday, Yes po. meron pang isang tinamaan na place sa Abu Dhabi, yung pinagkanapan natin ng home free, yung Opo. Etihad Towers. Opo. Etihad Tower. Kaya pero by God's grace, walang casualty at very minor yung nangyari doon. Baka parang tinarget din. Opo. Pero ang patotoo nga nung mga Pilipino na nagwo-work doon, kaya yan iningatan ng Panginoon dahil naganap dyan yung ating Home Free World Tour Oh, nitong praise God. nakaraang Praise Amen. God. November Opo. 2025. Praise God. Naalala pa nila yung mga time na Opo. doon tayo at nangaral ang mga na-apostle. So, yan ang pag-iingat ng Panginoon dahil kung tutuusin, yung Hilton, Etihad Towers, Opo. yan sentrong-sentro, yan ang target talaga, pero minor lang ang nangyari sa kanila at makikita nyo nga sa picture parang walang nangyari. Pero Yes may po. mga tumama din dyan na mga drone. Nasa balita yan. Pero yun nga, dahil epekto ng bunga ng mga panalangin at ng diyan nahayag ang salita ng Diyos, kaya may pag-iingat na Amen. ginawa ang Panginoon. Kaya salamat sa Panginoon dahil kaya kami lumalakas ang faith dito, hindi kami naapektuhan ang mga kapatid lalo na sa kanilang paglilingkod because we know that all court watchers are praying for us. Amen. And most Amen. especially the apostle, the leaders of the church ay kumbaga sila yung talagang tulong, sila yung Right. pundasyon, Yes po. sila yung tumutukod para lalong maging matatag ang pananampalataya ng mga kapatid. Praise Amen. God. And Bishop, matanong ko lang din po ito. Ano po yung sa nakikita nyo po, ano po yung nais ng Diyos na mangyari palalo sa Middle East po? Sa mga ganitong Ang sitwasyon. plano kasi ng Diyos ay siyempre hindi natin alam kumbaga ang mga sitwasyong ito. Hindi mo alam, halimbawa, yung bombing na yan, hindi mo alam na ang akala lang kasi natin Iran at Israel war eh. Pero yung pala, itong Iran parang gusto niyang kumbaga pilayan din ang US by bombing the US bases. Opo. Pero kung tatanungin natin ano ang plano ng Diyos, we always base our faith
sa plano ng Diyos based on His words. Halimbawa, yung mga gera na yan, yan ang mga signs na ang Panginoon ay babalik. Nakasulat yan sa Matthew 24 verse 3, when Jesus Christ was asked by His disciples, what will be the signs of your second coming and the end of the world? And one of the signs is yang gera, yang war, nations against nations, wars and rumors of wars, mga earthquakes, mga famines, yan. Mga signs yan eh. Kaya itong nangyayari nito, one of the signs. Kung ang tinatanong natin, ano ang kalooban ng Diyos? Ang kalooban ng Diyos, para lalo nating makita na ang kanyang pagbabalik ay malapit na. And one of the greatest sign ay yung nasa Matthew 24:14. The preaching of the gospel sa lahat ng mga bansa and for a testimony to all nations. Kaya yung Home Free Global Crusade, isa yan sa mga malalaking tanda ng pagbabalik ng Panginoon. Kaya yung paglaki ng krusadang yan, signs yan Opo. ng pagbabalik ng Panginoon. Amen. Kaya hindi lang yung mga wars na yan and rumors of war. Kaya mapapansin nyo, sabay-sabay na nangyayari yan. Opo. Yes, Bishop. Habang maraming gerang ganito, may mga earthquakes, may mga kagutom, pero ang Home Free Global Crusade ay nagba-viral din Amen. sa buong mundo. Kaya ngayon ang Home Free Crusade ay salita na ng tao yan eh. Halos alam na ng tao yan. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Praise Amen. God. Bishop, ito po talaga yung apostolic spirit na gumagawa ngayon in the entire PMCC Fourth Watch, that we are unlike other congregations na when it comes sa mga wars, talagang literal na nagsishelter, tumatahimik, walang ginagawa. Pero ang kagandahan po, because we are in the end time church, tama po kayo doon, na mas lumalaki ang mga kaganapan na hindi magaganda sa buong mundo, mas lumalaki din po ang ebanghelismo. Sa mga kapatid po natin dyan sa Middle East, Bishop, paano nyo po sila ngayon? Kumbaga, ano po ang minimensahe nyo sa kanila? Okay. Ang unang-una, ang ating mensahe, of course, we praise God, we have the apostolic teachings. Alam mo yung apostolic teaching, napakatibay niyan. Itong mga, before na mangyari ito, nung pagbabalik ko from Manila, ang message ko dito ay tungkol sa apostolic devotees. Yung nasa Acts 2:42. Na ang early Christian noon, they are very devoted sa teachings ng apostle, sa fellowship. Opo. Hindi sila naapektuhan ng mga pag-uusig, ng mga pangyayari. Kaya bilang siyempre, ang PMCC Fourth Watch believers, Christians, very apostolic yan. By God's grace, Amen. dito sa Middle East, masasabi ko, including Africa District, masasabi ko na very apostolic yan na makikita mo naman sa kanilang paglilingkod. Dito, pagka nag-apply ang kapatid sa trabaho, ang unang tinatanong kung may Sunday off, kung may Friday Yes. off, hindi Opo. yung magkano yung sweldo. Doon pa lang makikita mo yung tibay ng kanilang pananampalataya. At considering Sister Charlene and Sister May Yes, na Opo. itong Middle East, alam niyo naman na laging parang lahat na ata ng mga lahat ng kaguluhan ata nandito na eh. Yung mga hadlang, Opo. yung mga pagkakulong at dito na ata lahat eh. Kumbaga lahat ng hadlang ng kaaway parang ibinuhos dito. Sabi nga ni Evangelist Let, pati yung init dito pagkapanahon ng summer, parang nasa bunganga ka daw ng impyerno. Kumbaga dito, hindi, in short, this is a hostile environment.
especially sa ating ginagawa, kumbaga parang hindi siya conducive to what we are doing na paglilingkod. Kumbaga kung dadalhin mo yung paglilingkod ng Pilipinas. Pero makikita natin na ang mga kapatid ay parang wala sila sa Middle East. Kung maglingkod sila parang nasa Pilipinas na ilalaban nila ang pananampalataya. Of course, alam mo, ang kalaban naman dito, halimbawa kung walang gera, kung walang pag-uusig, ang kalaban naman dito yung oras ng trabaho. Yes. Tali sila. Right. Pero dahil sa apostolic teachings and being apostolic devotees, being a devoted believers, na ilalaban nila ang kanilang pananampalataya. Opo. Praise God. At nakakahanga po, Bishop, na sa ganitong mga pagkakataon, sa ganitong senaryo, nakikita po natin yung bayanihan din po ng pagiging Fort Watcher, na hindi lamang po sa mga ganitong pagkakataon nakikita natin ang pagkakaisa. Kahit po sa ibang bagay, alam niyo po yun, yung pagmamalasakit ng isa't isa, talagang nasa bawat isa sa atin, lalo na po ang pagmamahal at pagmamalasakit ng ating mga church leaders. At ngayon po, Bishop, gusto ko lamang pong basahin po ang ilan pong mga comments po ng ating pong mga viewers ngayon po. From Tess Harabello, while watching po, dinig po namin ang pagsabog na malakas here po in Mangaf, Kuwait. But I feel the comfort Mangaf, coming from Mangaf, Okay, Kuwait. Mangaf, Kuwait. But I feel the comfort coming from God at sa pakikinig po ng mga testimony ng mahal na Bishop Aldrin. And also to Sister Mari Lucarido, thank you so much po, Apostle Bishop Aldrin. And Presbyter Eliesa Palanca, for your love, care, and prayers. We are so blessed in the church. We truly feel that we have a leaders and family who cares for us and continually prays for us. Watching from PMCC Fort Watch, Al Quain po ba to? United Arab Emirates. And also to Pastor Gladys Kiliao Rubonal, praying for you all po, Bishop Aldrin Palanca. From Brother Dre Actually ngayon, Opo. habang nag-uusap tayo, yung mga firefighters ngayon ay naririnig namin dito sa labas. At may mga kanina, may mga tuloy pa rin ang mga explosion na naririnig namin. Parang every 30 minutes, mga ganoon. Parang tuloy-tuloy pa rin ngayon. Hindi pa rin tapos. Bagamat napatay na ang supreme leader at ng Iran, pero hindi pa rin natatapos ang digmaang ito. Kaya talagang we need to pray more na matapos na ang sitwasyon. Bagamat biyaya ng Panginoon, very safe naman kung pag-uusapan ng safety, nasa bansa tayo na handa sa ganitong sitwasyon. Handa sila and talagang kumbaga meron silang mga resources para i-prevent ang kapahamakan ng tao. Pero it's all in the hands of God. Kung hindi tayo tulungan ng Panginoon, Totoo kung hindi po. tayo ingatan ng Panginoon, wala rin. Kaya talagang ang higit natin kailangan yung tulong, awa, at pag-iingat ng Panginoon. At sa ating mga kapatid, nagpapasalamat tayo dahil talagang sila ay punong-puno ng pananampalataya at pagtitiwala sa Praise Diyos. God. Na kahit Praise anong God. mangyari, uunahin pa rin ang pagsamba kahit sa Amen. sitwasyong ganito. Amen. Bishop, ako curious lang po ako sa mga reaction po ng mga new believers natin. Gaano po sila humahanga o nagtataka sa ganitong kasigasig na pananampalataya sa Fort Watch? Sa mga new believers o non-believers? New believers Sa po mga- natin. Okay. Yung mga bagong bautismo, yung mga new believers, by God's grace, nakikita nila yung kaaliwan ng kanilang pananampalataya
kesa sa sitwasyon ngayon. Dahil kahapon, napapansin ko, wala silang pakialam kahit Opo. May sunod-sunod na naririnig na po. yung yung mga naririnig na boom, yung mga Opo. explosions. Mhm. Yung building nga natin dito, parang yung salamin, parang umuuga dahil sa lakas. Pero yung mga kapatid ay masaya sila Tuloy-tuloy sa po. Praise paglilingkod. God. Praise Nagpa-practice ng God. sinakulo. Opo. Talagang buong building natin, iba-ibang lugar yan Merong yung Opo. youth. Yung youth ay nagkaroon sila ng ah, ah, parang online ng youth na gawain. Nakinig Wow. sila doon kaya Pastor doon sa youth Youth Summit. forum Apostolic Youth Summit. youth fellowship. Opo. And then yung mga adult, kumaga itong building, punong-puno ng iba't Mga ibang kapatid po. department. Opo. Ang mga kapatid, wala, hindi nila iniintindi yung yung mga Praise God. Nangyayari po sa pagsabog. labas. Opo. Totoo po, Bishop, kasi mentally, ito po ay makaka-apekto kapag masyado Yes. nilang ipinokus ang kanilang isip at kanilang focus sa lahat ng mga nangyayari. Magkakaroon to ng epekto mentally. But we are so blessed Yes. that in the PMCC Fourth Watch, sa inyo pong pangangasiwa, mabibisi sila sa napakarami nating gawain sa iba't ibang department. Praise God. At Yung iba nga natuwa dahil yes po. walang pasok. Walang pasok. Amen. Opo. Kaya natuwa sila. Pero yung mga estudyante, malungkot. Kasi wala nga pasok. Pero Walang baon. online naman sila Oo, hanggang may March 9. online. Opo. Praise God. And hanggang ngayon, Bishop, marami po ang nagko-comment dito ngayon sa ating comment section na sa pamamagitan po ng pakikinig nila sa ating interview ngayon from our beloved apostle sa kanilang mga napapakinggang testimony, nakikita po nila na hindi tayo magpapatinag sa anumang mga nangyayari sa mundo. Amen. Totoo po. Ito ang sabi po ni Sister Gigi Marasigan, grateful to our beloved Apostle Jonathan S. Ferriol and Bishop Aldrin Palanca for the love, care, and prayers, especially during this time of uncertainties. Napapanatag po kami sa inyong mga panalangin at pagmamalasakit. And also to Isabel Gapas Galion, maraming salamat po sa minamahal na late Apostle Arsenio T. Ferriol. Salamat po sa minamahal na Apostle Jonathan S. Ferriol. Salamat po sa mga bishops, sa mga presbyters, sa mga pastors na lahat po talaga ng buhay, na nagtalaga ng buhay sa Panginoon sa inyo pong mga pananalangin. Praise Yes, God. sabi din ni Sister Tess Haravelio, tunay po ngayon lang po ay nakakapakinig po kami ng malakas na pagsabog, ngunit panatag po kami dahil marami pong nagpipray. Kami din po ay nakaluhod sa kapilya. Ang ibang mga kapatid po ay nagstay since yesterday para lang po makapag-pray bilang pagtugon sa panawagan ng minamahal na Bishop Aldrin and Presbyter Elias to be united in the prayer for here po sa PMCC Fourth Watch, Kuwait. Praise the Lord. Bishop, this time, dahil po parang lagi na lang maikli yung oras, pag si Bishop Pag yung si kausap Bishop natin, Aldrin. parang gusto pa nating pahabaan. Ngunit, right now, ay makakapanood po tayo, Bishop, ng message or video from our beloved evangelist, Let Ferriol. Mamalay Sulakton. Hello, Okay, you record a message for Bishop. my dear beloved Bishop Aldrin and Elie. This is Pastor Let. I'm very glad that it seems that the war is over, and I believe that you are in good situation right now. We truly started praying when we heard about the great bombing there. But, it's God who truly protected you. Thanks God, He's our listening God. Rest assured that we shall continue to pray for you. God bless. Praise the Praise Lord. God. Yan po ay at Thank the you moment. so much sa Evangelist Let sa iyong video. Kahapon niya pinadala yan nung bago kami mag-worship at talagang nagbabiyahe siya pero nag-record pa siya upang ipaabot
ang kanyang pangungumusta, ang Opo. kanya at we were very encouraged doon sa pinadala ng mahal na Evangelist Let, lalo kaming kumbaga tumapang sa pananampalataya na harapin ang sitwasyon na kinakaharap namin ngayon. Praise God. And this time, Bishop, ano po ang nais nyo pa rin pong maging mensahe na pagpapalakas sa lahat po ng ating mga kapatid, ng ating po mga pastoral staff sa kabuuan po ng Middle East? Okay, unang-una tayo ay nagpapasalamat sa mahal na apostle dahil nakikita natin na talagang inaalaala niya kami. Sabi nga niya, simula nung magkaroon ng balita, sabi niya, parang ang word niya ay nag-glue doon siya sa television. Kasi talagang binantayan niya ang mga pangyari dito at bawat report ko sa kanya, mabilis ang kanyang tugon. Kaya gusto kong ipaalam sa lahat ng mga kapatid sa Middle East, kasama na rin ang Africa, na ang mahal na apostle ay inaalalayan tayo, binabantayan tayo, and he is doing all his best para abutin tayo through prayers, encouragement, at hindi lamang ang mahal na apostle, ang buong leadership ng church, ang church council, ang mga bishops, lahat ng mga district coordinators ay inaalaala ang ating kalagayan. Kaya sa ating mga kapatid, saan man tayo naroroon, ay bukod sa ating pag-iingat, huwag tayong basta pupunta sa mga open na mga spaces kasi doon possible na bumagsak yung mga unintercepted missiles and drones. Kaya lalo pa yung ginawa ng mga kapatid, natutuwa tayo dahil kahit papano meron tayong update. Opo. Pero iwasan nyo na yung lalabas kayo para kuhanin yung mga Opo. tumatawid na missile. Huwag yun ang gagawin yan dahil Opo. delikado yun pag bumagsak yung debris. Meron niyang mga picture ng mga debris na nakuhanan Ewan ko kung naipasa dyan. Talagang pag ikaw tinamaan nun, Malalaki. hindi ka aabutin ng kinabukasan. Opo. Pero biyaya ng Panginoon sa ating mga kapatid, kung malalakas nga ang faith, totoo na tayo iniingatan ng Diyos, pero ingatan din natin ang ating sarili, saan man kayo naroroon, at keep on communicating us. Dapat talaga mag-communicate ka sa kawan leader mo, sa pastors mo, sa iyong sitwasyon. At para magabayan tayo at mapayuhan kung anong ating gagawin. Yes, Kaya that's nagagalak tayo sa Panginoon, nagpapasalamat na ni isa na kapatid walang napahamak. Bagamat Amen. meron ding mga namatay din dito yung mga ilang mga tinamaan ng debris. Merong isang Pakistan nationality, merong parang Indian at ewan ko parang may isang Pilipino ata na nasaktan dito. Pero hindi naman namatay pero may mga nasaktan. So ingat tayo dahil iniingatan tayo ng Panginoon through the prayers of our apostle and the church leaders, and of course nagpapasalamat din tayo sa lahat ng port watchers sa buong mundo na nangungumusta at nagpipray sa atin. Mahirap ko nga lang sagutin lahat dahil Opo. lahat ng message. Opo. Kaya yung iba, kung hindi ko man kayo masagot, masasagot ko rin kayo. Basta Opo. maghahanap tayo Paunti-unti ng po. pagkakataon. Unti-unti. Amen. At Opo. maraming salamat Sister Maine and Sister Charlene sa pagkakataong ito na maipaabot ang mga patotoo at sitwasyon ng mga kapatid dito sa Middle East. Kaya minsan pa, maraming salamat sa mahal na apostle at sa lahat ng mga pastors na nagpipray sa atin. Praise God. Thank you so much, Bishop. At kayo rin po ni Presbyter Eliesa ay patuloy namin ipinapanalangin na lalong palakasin ng Panginoon kasi kayo po rin ang Thank you so source of much. hope and strength ng ating mga kapatiran dyan po sa Middle East. Magpahinga din po kayo at patuloy po namin
patuloy po kaming humahanga sa inyong leadership, Amen. lalo na sa pakikiisa sa minamahal na apostol. Maraming salamat Thank you po, so much Bishop. po. Ingat Thank po you kayo so much. palagi. God bless you. Praise God.